Okay na? Okay. Ayun. Live po tayo ngayon sa ating Road News Balitang Malaya. Magandang gabi. At andito po yung aming matagal na iniintay. Sa wakas. Sa wakas dumalo. No, na ano rin dito si Ma'am Isa. No? Ma'am Isa ng The Philippine News Insider. Maaga pa kami ni Sir Buboy. Yan, Alain mo yan. Kanina pa tayo mula sa is. Napuyat. Oo, ganun talaga. Mga trabaho Talaga. natin. Well, anyway, magandang gabi sa iyo, Ma'am, at na pasyal ka sa aming studio na matagal ka nang iniintay. Siyempre, ganyan ang trabaho ng isang tagapaghatid ng balita. At nagagalak naman ako na naisalang din ako dito. No? Para Yun. pag-usapan yung mga issue ng ating lipunan. Yan, ano nga ba yung ano natin na kainang umaga ay napapunta Oo. tayo sa sa SMX dahil suportahan natin ang ating tourism dito sa Pilipinas na bahagyang bumaba na talaga yung ano natin turismo natin. Random natin pero yung iba siguro hindi dahil nag-enjoy sila sa pamamasyal nila, 'di ba? Yun nga, sabi nga ng ating secretary DOT ng tourism ay dinaluhan niya ito, no? Ang yes. yung 33rd Philippine Travel Agency Association. In fairness talagang siya yung unang pambungad ng almusal, 'di ba, sa stage. Kaya nga siya na-i-issue. Ito ay si Department of Tourism, Cristina Frasco. So, nakakatuwa naman, syempre, bilang secretary, siya naman ang pinasinayaan niya yung ating PPTA, Yeah, tama ba? yeah, Ating oo. Expo, Travel Expo for 2026. 2026. So, tingnan mo naman. Dahil siya na-issue, sa tingin ko yung pagsasalita niya sa harap ng napakaaga kanina, around 9 a.m. At saka yung speech niya, Sir Buboy, ito ay pagsagot na rin sa mga aligasyon ni Sen Tulfo Sen nung Tulfo. nakaraan, kung Oo. maaalala natin, no, sa ating plenary. So, ating Senate hearing pala, tinalakay na bakit puro yung mukha niya ang nakalitaw doon sa mga magazine. Yeah, oo nga. Isa rin naman mainit na, alam sa social media kasi, kapag lumabas ang mga ganyang issue, maraming makikisaw-saw kahit hindi naman talaga nila alam yung punot dulo. Kasi ikaw, kahit ikaw ordinaryong tao ka, bago ka sa baryo, pinagmalaki ka ng kamag-anak mo. Mm. Di ba? Siyempre may picture, sino yung darating niyan? May picture ka ngayon. Yan pala si di siyempre, lugar nila yun. Dati naman siya mayor pala dun sa lugar na yun. Kaya, binigyan siya ng pagpapahalaga. Ayun sa lubong. Oo. At saka parang it has been the norm na pag tayo ay isa sa mga official. So, ang tendency niyan, kunwari si Mayor namigay ng ganito, nagpasinaya ng ganito, mukha naman talaga nila ang lumilinaw. Yeah, At nilinaw niya yon, lalo na nagsimula daw to sa isang photographer na nagsabi di umano kasi naging guest siya sa Kapihan sa Manila Bay. Yan, So oo. pinaliwanag niya yon na yun daw nagpakalat na kinuha daw siya ng DOT, itong photographer na to na kukuha ng mga libu-libong litrato tapos ikapalit yung image niya. Oo. Pero bumaliktad, binawi naman ng photographer. At saka yung lagi niyang ini-insist na present siya sa kanyang trabaho. Oo. Yun daw ang Siyempre. pinakamahalaga. Hindi, tsaka number one dyan, Ma'am Isa, palakasan kasi sa social media Ngayon, pag ikaw ay may nasasapawan, ito lang sa nakikita Opinion ko. mo yan. Oo. Sa nakikita ko, pag ikaw ay nasasapawan, halimbawa, importante yung dinadialogo mo dyan sa isang forum. Pagpalagay natin forum, huwag naman yung hearing. Di ba? Oo. Kasi, naging maputok Usapin niya. naging kasi ito ano mo yung simula nung lumabas yung anti-EPAL. Di ba? Okay. Anti-EPAL. Parang, siya parang ginawang vice versa ng anti-EPAL na Naging yan. act na yan ngayon, sinulong ni Loren Legarda at nagkakagulo talaga lahat. Pero bago tayo lumipat sa anti-EPAL, yun na, andun nga kanina sa ating expo, Oo. si DOT Secretary Cristina Frasco
At meron ding mga ibang international na mga bisita. Mm. At inikot niya yung ating most nandun ay travel agencies. Ano pa Yeah, kami marami nandun, doon eh. Sir Tapos Pabor? I think na next 3 days tong gaganapin Running, eh. Oo, yes. gaganapin Ang eh, no. Darating ang mga ambassador ay itong tomorrow or Sunday yata sa Yung last parang B2B, B2B. business to business Oo, talk oo, yata, eh. yung sinabi ni Myra Bonifacio. Kung di ako Bonifacio. nagkakamali. Oo. Tsaka ni Sir Ernest kanina, inano niya rin yan. Dahil ang si Sir Ernest ay isa sa may mga travel agency ng Flynic na dumalo dyan para magkaroon ng parang maisama ang Flynic travel agency sa tradisyon ng tourism. O tsaka may singit ko, sabi pala ni Sir Ernest, malaking bagay ito dahil makakapag-provide sila ng mga magagandang vacation, packages, mga murang mga tickets, kaya Yeah, oo. dumadalo sila para makahanap ng partner, tama? Oo, tsaka ang number one niyang priority dito ay ang mga Gen Z. Kasi ibabangga niya yung mga budget ng mga Gen Z para lang makarating at maikot ang gusto nilang mapuntahan. Dahil siyempre, yung mga bata ngayon, kapag nakita sa social media, maganda yata to alam mo naman, nagiging AI yung mga itsura ng mga bundok na ilog na nagmumukhang maganda. Kaya nagkakaroon interest yung mga gustong pumunta. Kaya, Pero the person. No? mabanggit ko I mean, maganda yung tourism na binuboost talaga na pinopromote nila ang ating bansang Pilipinas. Oo. Subalit, ito naman yung katotohanan sa kabila rin ng lahat, may mga natanong natin no kung ano sa tingin ang kailangan i-improve pagdating sa turismo. So, ilan sa mga nabanggit is security, tama? Tama, security, yan ang number one. Tsaka yung mga lugar na pangit ang daan. At diba? transportation. Oo. So, according to Miss Myra Bonifacio, no, ito siya ay dating head ng doon sa Expo. Sa Expo. Oo. Sabi niya na mas safe pa di umano dati. Yeah, mas safe. Kesa, dahil ang mga turista daw ngayon ay medyo natatakot na nahu-hold up daw. Anong lugar ba? Olonga po ba? Tama ba? Olonga po, last lang, sa sinabi dito, part ng Subic, yung mga ganyan eh. Oo. At yung kay as per Sir Ernest naman, parang nabanggit naman niya na mahal ang mga tickets. Ticket, kasi gawa ng, mas gugustuhin pa nga daw pumunta sa ibang lugar, katulad ng mga Hong Kong, China, kasi bukod sa walang visa, di ba? Very cheap. O, kinonfirm ko yun kanina kasi mga ka-roads. Kasi gusto kong malaman kung totoo talagang wala ng visa. Visa-free. Oo. So, sabi naman ni Sir Ernest, ang China, wala na nga daw visa. Oo. Ano pa nga ba yung mga bansang binanggit kanina? China, tama Vietnam, ba? Taiwan, hindi Taiwan. Ano pala, basta 5 India. oo. Delhi, yes. At saka, balik tayo kay DOT Frasco. Binanggit na niya na naging open. Napakaraming mga routes ang naging open. Vancouver to Philippines. So, isa yan sa mga parang naging accomplishments niya and also yung mga pinagbubuksan ng mga airports and developments. Okay. Ikaw, Yun nga lang, active no? Kasi ako, nagko-cover ako eh. Ito, nakatutok siya doon eh. Ako, inaabangan ko eh. Inaabangan ko kasi, syempre, ang importante doon, alam mo, yung ma-ambush natin siya. Pero parang naubos Tumanggi. na yung mga araw kasi yun nga, naging guest siya sa Kapihan sa Maynila, so Manila Bay, so Nasabi niya lahat na yung mga tinanong about kay ganyan. Oo. And yung aminin natin, so according naman sa, Hindi, nag-trending lang talaga siya. dahil nga, epal nga daw, Antay-epal. yung kanyang pagmumuka ay mas nakikita yung pagmumuka kesa naman sa tourist spots. Anong Oo. masasabi mo doon? Hindi kasi- Agree ka ba? Hindi, kasi hindi naman katulad ng mga, yung mga project na ang nakalagay sa building ay pangalan ng mga honorable congressman, mga ganyan, di ba? Yung pangalan So nila may sa point project. ba si Sen Rafi Tulfo na dapat siguro ang nasa editorial ang pagkakamali, hindi naman mismo si Frasco. Oo, yeah. Editing Doon yun. team Kasi siya yung naging mukha ng talaga, ng tourism. tourism. Pero syempre, isa na yan sa nakakapansin eh. Kaya nga siya napag-usapan dahil sa mukha eh. Ibig sabihin, siya yung mukha ng turismo.
Yung lugar, ano nga na mapapakita mo Siguro sa naman next time pwedeng maliit na lang yung mukha niya. Tapos, mas well, naka-highlight yung Oo. di ba? to avoid. Pero tama, mas bilangin natin yung mga naging accomplishment. Oo. Syempre tahimik lang daw siya nagtatrabaho. Although naka-record yung mga kanyang pinupuntahan. Pero sana mapuntahan yung yung Sibuyan Island. Yung Oo. Mount Giting-Giting dyan. Anong Pinopromote yan eh. Pinopromote yan kaso lang parang kulang sa suporta ng mga nagtutulong. Ng LGU ba? LGU, oo. Mismong, ewan ko lang sa bagong governor ngayon kasi isa yan sa mga, tsaka yung mayor ngayon na nanalo. I think na, nila yan, sana pasyalan ng mga, ng mga senador, ng mga congressman, Tsaka yung lugar na yan. Parang sa akin, Sir Buboy, no? Since dapat tanggapin natin good or bad critics na pag ito kailangan, if we feel na talagang may problema tayo sa safety ng ating mga tourists, hand in hand, sabi nga ni Miss Myra Bonifacio, hindi lang kay DOT magmumula ang lahat ng pagbabago at lahat ng improvements. So may help ng national government, ng PNP, ng kung ano nung ahensya, no, just to improve our tourism at pataasin ng ating ROI. No, totoo yan kasi dapat talaga bawat lugar may talagang nakatutok kung saan yung mga profesyon nila. 'Di ba? Kung ikaw ay police, tumutok ka rin doon sa mga lugar na delikado. Yung mga tinatambakan na alam mo na kahinahinala. Diba? And pasok natin yung baku-baku daw yung mga kalsada. So, DPWH na naman flood tayo. Control ba yan? Infrastructure projects na kung saan napakalaki ng ating pondo. Subalit, ito pa rin ang naririnig natin for the tourism side na may mga lugar talaga na which needs kaso lang baka pag binanggit natin yung lugar, baka sabihin pinangungunahan natin siya Diba? Kasi merong lugar talaga na naikutan niya na yung Mindanao, Zamboanga. Ay, wala akong alam dyan. Mindanao, Davao, mga ganyan. Parang pero may yung pinatutumbukan ka. Party kasi, ito kasi, nagalit siya sa isang let's say, huwag kang magalit. Kung may tinuturo sa yung lugar. Parang MMDA lang din yan May lugar na pero yung Manila, yun ang binabalikan, Manila. Pero itong NIA talaga, yung NIA, yung dito sa Agham, duktong ng likod ng ng NGCP. Yan, kasi diyan nagiging terminal. Dalawang reporter na ng CPD, Quezon City Press Club na nahablutan diyan ng cellphone. So totoo 'yan. Oo, wala. Goodbye ka na lang. Hindi, alam naman sa palaro mo pang habulin mo yung... Kaya, ang point ko lang is, sa isang grupo, no, palagay na lang natin group na lang, kung may nalalaman tayo na negative, just to improve it, tanggapin natin yung negative and try to find a solution kung paano may improve to, para sa ikakabuti naman ng pangkalahatan ito. Huwag natin itago yung totoo. Kasi, yun naman yung totoo. Kasi yung, kaya ka nga nalagay sa ganyang profession, bangkitin mo yung dapat pansinin mo yung hindi yung syempre may nagpapagwapo natin parang ganyan, di ba? Oo. Batiin natin si Sir Rapid Rolfie Torres ng Pasig Torres sa bumbero. Rolfie. Hello po. Si J Martin, kilala mo si J Martin? Yes. Hello J Martin. Gandang gabi nag-start na tayo, hindi pa natin nabanggit si Sir Mike Rosario at ang ating GM na si Sir GM. Darwell. Sir Darwell. Mali pa tayo. Parang nabuo na natin yung ating DOT kaninang umaga. So marami pumunta at inaanya namin kayo na kung gusto niyo makahanap ng mga ang daming pila sa Air Asia, mga international na mga napakaraming pila. Pero napansin ko doon, hindi Philippines ang gusto nilang puntahan. Parang puro outside of the Philippines. Parang gusto nilang Hong Kong. Yes. May mga dadalaw tayo kaninang Waterworld sa Cebu. Naka-free promote kayo. Sa Cebu, no? Pero Waterworlds, kaya ako yun, di ba yung sabi istorya? Mo, bakit Waterworld? Hindi kasi istorya yan si Kevin Costner, di ba? Oo, akala mo naman dun, literal na. Pero sabi ko nga, di ba, yung Pero yung accommodation nila, kaya Waterworld daw is, once na nag-avail ka ng mga promos nila, just once, hindi. Then, once na nag-avail ka ng kanilang promo na, ay unlimited rides. Kala ko rice, unlimited rice. Akala ko, hindi, kasi at first, parang mukha siyang Splash Island. So, sabi ko, Splash Island ba to? So, yun sa Paranaque.
Di ba? Sa Paranaque, nag-cause ng baha sa Oo. Splash Mountain. Ayan no, may lipat tayo. So, ang kasunod nun yung EPAL kasi nga naging subject talaga siya. Binuksan ito ni Sir John Vic Rimulya ng DILG Yeah. na ito nga dahil sa mga proyekto ng nasyonal na inaangkin ng mga LGU at mga public officials. Eh, ano yun di ba? Pera ng ano? No? Which of course. Di ba? Pera ni... Pera ng taong bayan, hindi nila. Ah, Okay? Correct lang natin yan. kasi si Rapi, may sinasabi, maganda daw yung katabi. Ay, salamat! At dahil dyan, may libreng bati ka. Pinasyal ko dito kasi Marami daw akong alam. maraming nalalaman. De, tsaka welcome siya magkaroon ng programa dito. Magbabroadcast na dito. Ay, yan. Mag-broadcast maraming po dito yan. salamat. Welcome po yan dito sa Road News online. Magiging TV. regular na. So, ayun. O sige, buksan ko na. So, sa Antay-Epal, so sa amin, sa Marikina kasi, nag-iikot din ako doon madalas. 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 So, after nun, so, naging usapin nga at kilala naman natin kung sino. Sa Marikina kasi, ang naglalaban dyan ay ang Kimbo at ang mga Chudoro. Yes, As much as, syempre, tayo ay ang work natin sa gitna lamang. Yan, no. Pero hindi natin mapigilan yung mga supporters na bawat isa na mag-suportahan yung Pero mga wala tayong pinuno na gusto nila. Of course, wala tayong kakampihan dyan. So, ang naging ugat niyan ay itong anti-EPAL na sinundan naman ni Senator Lauren Legarda na naglabas siya ng Anti-EPAL Act na kung saan first multa is 2,000 pesos hanggang sa pangatlong violation yata ay pagkatanggal, permanent na pagkatanggal sa posisyon with Pero, a fine of 5 maputol million kita. pesos. Yes, Kailan ba yun? Kailan ba mag-start yun? Kapag naupo siya? O... kapag naging EPAL siya. Hindi. Hindi kasi, di ba? Parang narinig ko rin to sa Senate, ha? Ginagawang biro yung pagpwesto niya, eh. Okay. Di ba? Tama ba Wala yun? akong alam dyan. Sino to? Naubo ka. may alam ka. Hindi. Napag-usapan yan sa social media. Alam mo naman, nauuna yung social media talaga. At saka hindi na natin mapigilan ang public opinion. Ang tao ngayon mas aware dahil sa social media. Yun nga lang minsan ang pagkaka-distribute ng informasyon. Minsan hindi na Sumusobra. totoo. Oo. Minsan. Doon lang po tayo sa, kasi lagi ko sinasabi sa pag ako naglalabas ng balita, sa pahayag lang kung sinong official ang napahayag. Huwag yung sabi ni ganto pero wala naman talagang pahayag. So, mahirap doon yung lang wala tayo. kang pinangahawakan. Oo. So, yun lang ang napansin ko dun sa amin. So, after nun, sinundan naman ni District 2 Congressman Miro Kimbo na nag-live siya sa sarili niya and bihira sa politiko ang maging yung i-admit na pinaliwanag niya ba't nung time niya nagawa nila yon kasi according to him yun ay simbolo ng accountability. So, tama naman talaga siya. Nilagyan nila ng Makakontak ba natin si... sana nga subukan natin ngayon. Baka biglang boom Hindi, to. hindi totoo talaga kasi dati nung Susunod. Oo, sa susunod. Nung election, tinanong ko na yan kasi nga tinutulig siya. Binabati ko sila na bakit may ganito. Pero yung kabila, meron din naman. Paro-paro. Yes. Wala namang bulaklak. Wala naman. Oo. So, may sarili-sarili silang branding. So, according to him, which is matagal na, may mga project daw kasi before, hindi daw nila yun ginagawa. Never. Yun ang sinabi niya. Never nilang ginawa before. Pero hindi rin never kasi ginawa naman. Ang paliwanag niya ay nakakalimutan kasi. Gawa pala nila yun. Nagpatayo pa sila ng paaralan. So, after 2 to 3 years, tinanong daw ulit Kinover sila. ko yan. Sabi daw, Polytechnic. sinong may gawa. So, paulit-ulit, tinatanong daw, walang recall ang tao kung sinong gumawa. So, that's the time na parang, sabi siguro nila, I heard, lagyan ng queue. nag-cover ako dyan na parang nahaluan pa yata ng tao ni, parang may naghalo. Ibig sabihin, ito yung mga invited ni Kimbo. Okay. Tapos merong parang, May sumalin. ibang partido. Oo, tapos para lang mag-shout ng Hindi ko alam yan. Oo, hindi kasi nandun ako, Oo. nag-cover ako At dyan. saka, mind you, Polytechnic before, doon kasi nagturo yung lola ko. Sa MSAT yan before.
So, parang Marikina Science something. Hanggang sa naging, yan nga, Marikina Polytechnic. So, lehitim mo Marikina ka. Yes po. Oh. Kahit nababatikos din. So, kasi very racist sila na hindi ka lehitimong taga Marikina. So, may ganong klaseng isipin ang pag doon ka, tumakbo ka, o dapat lang lehitimong Ano ba Marikina. itsura dapat Marikina? Ano ba? Hindi ko nga alam Ano ba? Dapat mukha ko. Hindi, joke. Hindi, ibig sabihin, ano bang, Lehitimo? anong pagmumukhang Marikina? Katulad ni Bayani Fernando, kulay pink. Ngayon, anong kulay? Halo-halo. Halo-halo. Rainbow. Rainbow. Meron nang nagdidilaw kasi dalawa lang yan. It's pink and blue. Hanggang sa may green na, may yellow na. Oo. Pero hindi talaga necessary, no? Dahil kung pera ito ng taong bayan, it should be represented ng buong taong bayan. Hindi Oo. dahil sa Yeah. color ng Oo. isang grupo or partido. Kasi kung ang hangad mo ay totoong public service, ang hangad mo ay para sa lahat. Oh, tama ba yun? Maboto. Tama naman So yan. yun ang mga naging updates at mula nung inilabas ko nga yung pahayag ni Kong Miro, which is hindi naman to exclusive, no? Nag-live lang siya. So samot-saring reaksyon ng ating natanggap at yun nga, binabatikos naman yung kabila na bakit ito daw, ganyan. So magandang naging anti-Apple law or act na sana itong Sana. ating mga opisyal ay maging Hindi puro salita lang. maging Gawin accountable nila. in the Oo. sense, pero syempre, i-prioritize nila yung Oo. taong bayan kasi hirap na talaga. Kung papakinggan mo Hindi lang araw-araw yung- yung kanilang mga hindi hinaing. lang yung puro proyekto lang nilang inaano nila. Intindihin nila yung hinaing ng tao. Hindi yung puro project ko to. Sundin nyo. Oo. Di ba? Hindi, tsaka yun nga, as per DILG, it's a national government fund binaba sa LGU. Yan kasing hindi naiintindihan ng mga normal na mga mamamayan na akala nila pera yan ng LGU. Minsan may mga LGU na nagkakautang pa sa national. Bukod sa tayong, yung bansang Pilipinas ay may 1 point, kung di ako nagkakamali, something trillion Trillion ang ating yan. utang oo. ngayon. So, Pero, yun. Di ba, usaping Marikina, bagyuhan ngayon. Merong alarming ang ating pag-asa na kung saan, alam natin, ang Marikina, ano yan nagpa-flood prone yan. sa No, Oo, hindi diba? na. So far, nung mga nagdaang mga bagyo, ito naman, in fairness naman sa aming LGU, at tulong-tulong na rin yan. So, hindi lang LGU, lahat-lahat ng mga opisyal na nandyan, na ayaw naman hanggat maaaring bahain. Kasi dati, napapadpad ako sa Tumana, alam mo ba yun? Nakikibaha din ako doon. So, nakakatuwa na ngayon, dahil doon sa gravity wall and all of the flood control projects Yeah. na I believe is Japanese ang gumagawa ng JICA. Japan, hindi no? na pinakas. Mga professional kasi Hindi na yan pinabaha. Oo. Nag-aabang ako lagi dun sa Barangay Fortune, yung tulay na boundary ng San Mateo. At dun kasi mula Buso-Buso, pupunta yun doon. Aabang ako pag mataas na yung tubig, Yeah. kung pumasok ang, na ba. ang Marikina ba nag-open sa ma-cover yan yung command center nila? Wala. 'Di ba? Pero meron silang OPSS. Every time na may baha, yan na yan, 161, OPSS, PNP, yun naman na nakakatuwa sa amin. At ang response namin, pag may aksidente, may hindi tatagal yan ng 5 minutes. Still the same, nakausap natin si COP. COP na siya ngayon, si COP Miss na siya. Jenny Texon, binabati ko po si Yeah, Ma'am Jenny, na very, sila, cooperative pagdating sa mga disaster. Oo. Siyempre, para walang masabi din, isunod na natin itong Kaya, next topic. yan nga, 'di ba? Kaya ako nabanggit tong Marikina diyan, kung sa command center kasi ang Mandaluyong City ay 'di ba may bagong disaster management Congratulations building, 'di ba? Mayor Oo. Menchie. Yan yan ay pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos na inauguration ng bagong City Disaster Risk Reduction Management Office building. Yung pinagmamalaki niya na alam mo yung 300 CCTVs ikakalat niya sa buong barangay. At yung main nito, hindi lang sa Mandaluyong, kundi Metro Manila. Matanong ko na, Sir Bubo, is this a LGU project or syempre with the help of the national na rin? Yun sa ngayon, Mandaluyong pa lang. Okay. Oo. Kaya isa sa panghikayat nila, sana makipagtulungan din yung ibang ahensya katulad. Kaya nga binibiro ko doon, hindi lang MMDA.
'Di ba? Mhm. 'Di ba? Kasi MMDA yung ano i-play natin tong Okay, storya sige, natin. panoorin Okay. natin tong cover mo. Hindi lamang selebrasyon ang tampok sa ika-81 liberasyon at 32 cityhood ng Mandaluyong, kundi ang konkretong paghahanda ng lungsod laban sa sakuna. Pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos ang inauguration ng bagong City Disaster Risk Reduction and Management Office building. Isang modernong pasilidad na magsisilbing sentro ng disaster response ng lungsod. Mayroon itong command center na nagpapatakbo ng daang-daang CCTV cameras 24 oras na isang araw upang masigurong ligtas ang bawat Mandalenyo mula sa krimen hanggang sa sakunang tulad ng sunog, baha at lindol. Number one, malaki po. Hindi lamang sa sunog, bagyo, baha. Kasi yung information po, ibinabababa na namin agad sa mga tao, sa mga citizens ng Mandaluyong. Lalo-lalo na kapag may bagyo. Kasi sometimes, diba, napakatindi ng araw. Pag bigla sa hapon, bubuhos sa malakas na ulan. At least na i-inform na ang aming mga mamamayan na magdala ng payong o mag-ingat kasi ganito. At the same time, kapag naman may sunog sa isang area, na-disseminate na rin yung mga ibang barangay o ibang area na wag nang pumasok dito, matatraffic lang kayo, dito kayo dumaan. Parang ganun po, malaki ang ating pong maitutulong dito, lalo na sa pagdating ng mga sakuna. Dagdag pa rito ang planong pagdadagdag ng 300 karagdagang CCTV cameras para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga pasukan at labasan ng lungsod. Ayon sa pamahalang lungsod, ang command center ay hindi lamang para sa Mandaluyong, kundi nakikipagtulungan din sa iba pang lungsod ng Metro Manila. Isang malinaw na halimbawa ng bayanihan at koordinasyon sa panahon ng emergency. Malaki din. Number one, sa ngayon pa lang, bumababa na sila ng mga barangay, tinitignan na nila, nagka-clustering na kami na halimbawa, itong barangay na to, lahat ng mamamayan mo, wag naman, talagang wag. Of course, everybody's praying na wag mangyari. At least, ito nakatayo. Kasi yung kanyang system dapat wag bumagsak. Kasi alam naman natin pag dumating yung the big one, kahit yung mga kuryente, telcos, pati yung lahat wala yung communication hindi ba? Pero dapat ito nakatayo. Kaya po ito nakakonect po to sa satellite na talaga naman pong hindi siya tatamaan or hindi siya babagsak. Dahil ito ang magiging command, dito mangyayari po lahat ang dapat na igawa. And at the same time, kada barangay, may clustering na po yan. Alam nila on where to go and where to put the mga emergency, mga kailangan natin. In terms of building, opo, tapos na po yan. Pero in terms of yung mga iba pang CCTV, kasi magdadagdag pa po kami, may additional kami 300 na cameras na idadagdag. Aside from sa nakikita ninyo, Sa panahong hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna, malinaw ang mensahe, handa ang pamahalaan, handa ang mga responder, at inuuna ang kaligtasan ng mamamayan. Ayon kay CDRRMO Head Ronald Arcangel, may 18 interagency cluster ang lungsod at command center ay konektado sa 17 lungsod sa munisipalidad sa Metro Manila. Anya or 24/7 ang operasyon ng CDRRMO na ang command center ang sentro ng disaster response ng lungsod. Sa katunayan na buong Metro Manila DRRMC ay mga operation center ay 24/7 connected po yan. Office of Civil Defense, yung ating 17 municipalities, 17 cities and municipality, pati ang MMDA. Kami po ay maganda ang relationship po namin sa bawat isa. Kaya nagtutulungan po kami. Kami mismo mga head, may mga favor group kami sa mga ibang LGUs na DRRMOs. So pag kailangan ng tulong, kailangan ng assistance, nag-uusap-usap kami doon. So talaga makakaasa ating mga kababayan na sa NCR, iisa up na lang ng NCR. Boboy Patriarca, Road News. Oh, di ba? Ayun. Di ba, yung building Napakagandang na yan, balita. alam mo yung building na yan, fifth floor yan. Hindi guguho yan. Meron tayong press office dyan, ang sinabi. Ah. Di ba? Welcome. Isa sabi nga ng mayor dyan, welcome ang media kapag may mga disaster.
Oh, yan. Ano Para kaya- makapaghatid Oo. ng Kung tamang kung ang pag-asa buulan. nagbibigay ng ng awareness, sila rin magbibigay ng Okay. Eh, So, yung- magandang bagay din yan. So, syempre na namomonitor mo every street, every corner ng Mandaluyong. Tsaka first responder, na ano rin nila, kasi sabi nga ni former Sec Abalos, yung aksidente sa katulad ng show, EDSA, kasi malapit lang naman din sa kanila yan, 'di ba? Iano nila yan, bibigyan nila ng, tututukan nila at magiging first responder So, din kahit sila hindi dyan. nasakop, hanggat mahahagip Basta na... tulong. Alright. Kasi yung quick response ang kung tawagin, kasi quick response yan eh. Oo. Di, palakpakan natin. Meron, hindi ko gumagaling. Palakpakan natin. Ayun! Yan. Congratulations po sa pamunuan ng Mandaluyong. Meron pa daw yan sa susunod. Oo. Mm. Yan. Samantala, sa kabilang dako naman ay pag-usapan natin ang ating issue no na sana ay matapos na ang ating Barangay Tumana, Marikina City. Ano meron dyan? Ayan na. Si Mga Akiko sakuna. Centeno, punong barangay Dagdag ng pa rito Tumana. ang plan. Replay. Ayan po ang DJ namin. Andyan yung echo mo, Ayan, so, ayun nga, no? So, mamaya ng barangay, Ayan, formal ayan, silang ayan. Nagbigay ng opisyal na update si Akiko Centeno, punong barangay ng Tumana, kaugnay sa patuloy na isyu sa patubig sa barangay matapos umanong dumami ang espekulasyon kung saan at paano idinulog ang solusyon sa problema sa tubig. Batay sa liham ng barangay, formal silang sumulat noong February 2 sa tanggapan ni Mayor Maan Chodoro upang ipabatid ang Memorandum of Agreement at hiling na i-turn over sa pamalaang lungsod ang pamamahala ng patubig system. Kabilang ang mga pasilidad at kaugnay na assets para sa mas maayos at tuloy-tuloy na serbisyo. Ayon kay Centeno, ginawa ang hakbang bilang agarang tugon sa lumalalang sitwasyon sa supply ng tubig at upang matuldukan ang agam-agam ng mga residente na may konkretong aksyon ang barangay. Sa sagot naman ng City Government of Marikina sa pamamagitan ng Office of the City Administrator, kinumpirma na natanggap ang liham at agad itong inendorso sa sangguniang panglungsod. Ipinaliwanag na kinakailangan ng legislative concurrence o pag-aproba ng City Council bago tuluyang tanggapin ng lungsod ang pamamahala sa sistema ng patubig. Matatandaan kailan lang binanggit ni dating Tumana Secretary at Kagawad Jimmy Sigera ang tanong kung bakit umano hindi direktang idinulog sa alkalde ang usapin. Sa ngayon, hinihintay ang deliberasyon ng City Council habang inihahanda ng barangay ang mga kinakailangang dokumento at record para sa formal na pagtatalakay. Ayon sa pamahalaang barangay, nananatiling prioridad ang mas mabilis at pangmatagalang solusyon upang matiyak ang sapat at maayos na supply ng tubig para sa mga residente ng Tumana. Mula dito sa Marikina City, Isa Aldana nag-uulat para sa Philippine Insider News. Ayun. Aldana ang doon eh. Napakaliwanag. Oo, napakaliwanag pero napakagulo. So, Alin ang magulo? At ano yung ang maliwanag? sistema talaga ng patubig dyan. So, mula nung tayo ay lumapag dyan sa Marikina, talagang naging problema na ang patubig. Natatandaan ko, nag-cover tayo dyan, mga 2022, Mhm. na kung saan ang per cubic meter ay abot sa 35 pesos. Ngayon, dahil dyan sa utang na yan, at dahil sa third party na nag-decide ang barangay Mhm. para sa water rehabilitation, ay magiging 60 pesos ang ating cubic meter. So, isa lang naman ang gusto kong iparating, Gusto mo? Gusto ko. Dahil Hindi. tagaryan ka. No, hindi naman actually. Taga-Riyan ako, pero hindi ako taga-Tumana. Oo. I mean, kung wala Concern naman lang. kung wala naman Oo. tayong pakialam, so wala akong pakialam kung anong problema na. Pero sana ilang taon na kasing naging problema yan. According to Akiko, it's 2 decades. So, 2 dekada na umano na naging problema ang patubig dyan sa Barangay Tumana. And to clear this one off, hindi naman buong Barangay Tumana ang walang tubig. Yung Ilan lang? Tumana proper, which happens to be, sabi nila, so kailangan ko talaga ng isang konkretong pahayag, pero siguro sana ay malinawan nito, it's a private property ang Tumana proper. Okay. Ilang kabayan ng ano yan? Well, nung naputulan, ang sabi sa akin is 3,000 affected families ang nawalan Hindi ng siya tubig. ganun karami? Sobrang dami to think about 3,000 families na walang tubig for 2 days. Oh,
2 days o 3 Paano days, sila 2 and a naliligo? half. Ang nangyari, so lahat ng Bureau of Fire Brigade, Okay. nagtulong-tulong para doon pumasok sa mga kabahayan. And according naman kay Kap Akiko is alam naman ng city na mapuputulan na sila. Oo. So sana na lang May nilad ba yan? Manila Waters. So sana lang i-prioritize na lang yung mas nakararami, no? Magkasundo ang LGU at ang barangay para matapos na yan. Kasi Dahil ba hindi sila magkasundo? Dahil yun, well, sa aking pananaliksik at sa aking nakikita, napakadali naman sanang resolbahin yan. Kung gaano kadali na bayaran ng LGU ng 15 million dahil sa pagkakautang, hindi naman siguro ganun kahirap na ayusin na lang ang patubig sa Tumana proper. So, mahirap, alam mo mahirap dyan, yung may tumulong na hindi taga-Rian. Di ba? Kapag may tumulong kasi dyan, baka ma-anti-epal naman yan. yung third party nga na sinasabi natin, hindi ito LGU, hindi rin to. So, parang kailangan na lang ng third party na ayusin. So, ito namang pinagagalingan ng balita is naligo kasi ng batikos. So, after totoo nun, yung walang tubig. Mm. So, tuloy-tuloy yon na binabati ko si Kapakiko. Until such time, ang una niyang sulat kasi is naka-address kay Vice Mayor Oo, Del. oo. So, nanghingi siya ng tulong. Talagang gusto niya namang ipahawak na lang sa LGU ang problema sa patubig dahil Mm. with the water rehabilitation, kailangan nga daw bungkalin. So, kailangan ng permit from engineering. Yan. So, hindi maliwanag kung binibigyan ba sila ng permit, na-allow ba? So, Pero hindi lang din yan eh. Yung barangay na kay o dahil kay private Danny, property, kay Kap Danny, iba rin yun. di ba? Yung, Sa yung, kanyong yun. yung kuryente na pinag-anuhan, yung evacuation na Hindi rin yata yung nasunugan, binayaran. yung umabot din sa, I think, dati 2 plus lang ngayon. Ano na, nasa 30,000 13,000. ang bill. Natapos 1 na month, ba yun? pero Kumustahin natin si Oo, Kaplan. follow up natin yan by ano ba? Pwede natin Next siguro. week. Next week. Pwede natin Punta i-message natin yan. yun or di Oo. ka tawagan. So, Oo. ayun lang. So, nung nagkaroon ng spekulasyon, syempre maraming residente, lalong sasama ang loob dahil with the 60 pesos per cubic meter, sa Mabigat hirap, yun. sasabayan mo pa sa hirap ng buhay. So, paano mairaraos? Sana makahanap na lang ng permanenteng solusyon at konkretong solusyon ang ating LGU o buong Marikina, ating mga naihalal, no, ng mga Yan, opisyal oo. na para na lang sa kabutihan ng mas nakararami na matapos na yan, mabigyan ng solusyon, sana mababaan at gawing normal. Or kung mag-suffer man sila ng 60 pesos per cubic, kasi marami daw illegal connection, losses, meron daw iba nakabaon na sa lupa, Mm. hindi nga mahukay dahil kailangan nga daw ng permit. So, kailangan maliwanagan natin yung mga ganitong talakayan, ano? Paano nga yun? Hindi, kasi the more na tinatalakay yan, mas lalong tumataas eh. Di ba? Kapag napag-uusapan, hindi katulad lang ng mga gasolina, diesel, di ba? Bakit mataas? Binabantayan lagi yan ng pagtaas. Pero bababa, 5. Pero ano ba yun? Pag may solar na, I believe, bababa talaga ang presyo ng gasolina. Yung mga solar cars, Hindi naman papayag yung mga well, ano let's dyan, see. di Let's ba? see. Kasi meron ng mga charging stations sa Ayala, sa malapit sa amin, sa Liwasan, may charging station na para sa electric Pustahan vehicles. tayo, hindi rin na ano yan dahil liliit yung Ano din, Oo. kakalabanin din. Malulugi. Tignan natin, Diba? tignan natin. Dahil ang ating mundo ngayon ay papunta upwards hindi Yan, naman oo. pabaliktad. Eh, So yan lang. So yung sa sulat, dahil sinabi nga, bakit kay Vice Mayor ka sumulat? So binigyan ako ng update ng ating Barangay Tumana Kap Akiko Centeno na sumulat rin siya kay Mayor Mga February 2. Sinagot siya at ini-endorso naman siya kay City Council which happens to be also with the legislative kay Vice Mayor Del. Pero siguro this time, para matulungan talaga siya ng city, yun siguro yung gusto na dapat sumulat ka muna, ibabalik ka, pag-uusapan dito, hahawakan parang nila. hirap nun 'Di ba parang mahirap Parang, siyang i-explain. Parang umabsent ka sa school, tapos hindi tinanggap yung excuse letter mo, kailangan patawag ng magulang. Kaya yun lang naman sana, no, nakikipanawagan na lang din ako na sana matapos na yan, bigyan ng solusyon, kung mag-suffer man ang mga residente dyan, magbayad ng malaking per cubic meter, sana wag naman pagdusahin na habang buhay, ganun ang magiging bayarin nila. Sana gumawa ng paraan na mas mababa, tapusin,
i-water rehab ang buong Tumana proper. Kung hindi man mapapakialaman dahil private property, yung mga lupa na lang or gawa ng paraan with the owner at saka LGU. Yung mga gumagawa ng ano diyan, batas, 'di ba? Wag lang naman yung kaya nyo isuspinde. Tutungan nyo rin naman yung mga may problema dito sa mga lungsod na kawawa naman yung mga mamamayan ng iba't ibang probinsya o kaya lugar. Kasi kung tututukan nyo yung mga sinisiwalat yung problema katulad ni Barsaga. Kiko Barsaga, Yes. Di ba? Suspended ulit. suspended. Ayag ka ba nun? Well, Niloklok yan eh. Niloklok. Pero yung hindi nga niloklok eh, Yung second placer. so, di ba? Dahil sa citizen, tsaka yung impeachment ni Pangulong BBM, which is ibinasura naman. At according naman to BBM, Expected let the camera decide. Yan, oo. Pustahan tayo. Mayroon pa rin lulusot dyan. Kasi hindi nila natalo yung Hindi humabol yung pinakalas na nag-file Yan, sila. Hindi tinanggap. Parang hindi nga nakapasok, di ba? Oo. Hindi tinanggap. Dalawa lang na impeachment. Pero doon sila sa loob ng Kongreso, hindi tinanggap. Oo, yun nga, yun Diba? nga. May isang mali. Alam mo, si Attorney Manuelito Luna, dala yung maleta. Kaya nga. Di ba? Ito yung mga papeles na reklamo. Mga proof of billing, kumbaga sa sinasabi niya doon. Mhm. Di ba? Yun yung inaano nila. Sinasabi nga silang Praying na lang, no? Ipagdasal ang kaayusan dahil, yan yung kay kanina, Okay na kay eh. Oo, Ma'am Myra. oo. Okay na yan. Kaayusan dahil sumasabay din ng ating West Philippine Sea. Ang dami-daming mga dapat talakayin ngayon. Kasabay na rin ng flood control hanggang ngayon, wala pa rin tayong konkretong solusyon. Alam mo, sa West Philippine Sea. Oh, yan. Yung West Philippine Sea na yan, hindi matatapos yan kung talagang meron ng nakikipagbangayan kahit tahimik yung isang hindi na pinapansin yung mga pinagsasabi. Pero pinipilit tumulong na sa kapwa mo Pilipino sa mga na buti nga yun na nakapag-response, nakatulong sa mga yung lumubog na barko. 'Di ba? Oo. 'Di ba? Nakapag-response sila. Sabi nga ng tagapagsalita ng si Kamentong, o let's say yung sa ACPSSI, yung Asian Century Philippines Strategic Studies. Sila yung hindi naman sila yung tagapagsalita ng China. Mhm. Sila yung kumbaga sila rin nagpapaliwanag na tumutulong na yung part ng China vessel, hindi para mag-away, kundi good Samaritan. Tao rin kasi ang At saka may tinulungan. dagdag ko lang kasi yung father ko, nasingit pa yung tatay ko. Former yun ng PNOC and DMCI. So, na-explain niya rin yung malampaya dahil it happens to be na may friend siya na mataas ang tungkulin sa So, may tinatawag ng exclusive economic zone. Meron talaga. Yung sinasabi na yun, it should be shared by countries. Yun ang Yan ang idea sinasabi niya ni na dapat pwede si China, pwede si Vietnam. Oo. So, dapat mayroong pagkakasunduan ang mga bansa na yung pwede siyang kusino ang pwedeng mag-fish doon, I don't know kung pwedeng magtayo Huwag ng magsabay-sabay gasoline. lang. Huwag lang magsabay-sabay. Pero kasi, ayun yata yung gustong ipaliwanag ni Congressman Marcoleta. Oo, na may exclusive economic zone na para sa mga bansang ito, pwede at malayang Kasi pag-usapin West Philippine Sea, para kasi ang nangyari, West Philippine Sea atin. Atin to lahat. So, ako naman, wala naman akong masyadong, hindi naman sa wala tayong right. Cover tayo para may according sa sa publiko. information na nakakalap na lang rin namin. So, what I know is the exclusive economic zone is open for the countries na naandun. Which, pwedeng mangisda. I don't know kung pwedeng magtayo nung oil, yung parang... yun lang, isa yun. kung yun ba ang pinag-aagawan meron kasi ako natin. na-interview dyan nung pumunta ako sa Bataan. Pumunta ako sa Bai, Bataan. Yung lugar mismo kung saan yung binigyan ng pagkain. Pinuntahan ko yung area. Pero sabi ng mga mangingisda, totoo naman, meron nakapagkwento dyan na merong nakabaon
Pero dahil malalim ang istorya, panahon pa lang ni Pinoy, Gloria, meron ng oil na nakalatag meron dyan. ng mga... Oo, yan. Pero sinasabi nila, mas okay daw yung taon ng Duterte, malaya pa silang nakakapangisda, walang gulo, hindi sila... Because we are raising tension between China. Mhm. And the question is, are we prepared if palalalain natin itong ating usapin ng West Philippine Sea and mag-declare tayo ng persona non grata, which is hindi naman inano ni PBBM to, no? Sabi naman niya, no, hindi. Nabasa ko yun, no? Oo. So, no offense naman sa ating mga Mm. mababatas kasi mas may alam rin sila. So, I know na pinag-aralan din nila to, but as normal na mamamayan ng Pilipino, we Mm. don't want to raise tension na kung saan nung nakaraan ay kanina lang no lumabas sa PTV na merong mataan na fighter jet Ito lang sa naman. Scarborough Shoal. Oo. Alam mo, yung mga ganyan, huwag naman sanang warning, di ba? Mhm. Oo, dahil, Kasi if you syempre, keep on provoking kawawa yung mas malapit doon sa area. kawawa tayo. Diba? Hindi tayo medyo malayo. Siyempre Oo. yun, yung part na yun, wag naman sana. Yung mga islands na Yeah, oo. Pero So- hindi naman siguro. Baka naglalaro lang sila ng drone. drone, nasa kalagitnaan ka na. Oo. Wala, sira ang drone mo kung maglalaro ka doon. Oy, Sir Jose Torre, De La Torre, ano yan, magaling basketballista namin yan. Basketballero. Oo, sa tuwing umaga yan. Tapos pinsan ko si Alvin Giron Solo Ayan. sa Laguna. Kung saan yung mga hawak ni Tumira ni ako Governor for Sol quite some Aragones. time. Kay Ma'am Sol na. Dati Oo. kasi Hernandez ba yung governor? Yeah, noon? sino? So, Diba? San Pablo tayo dati at Alaminos. So, I was able to... Speaking, Alaminos? Alaminos. Alaminos. Akala ko Pangasinan ng Alaminos, Oo. meron ding Laguna na Meron din nga. Alaminos. Oo, Alaminos. Alaminos muna bago San Pablo. Tapos tuloy-tuloy na pa Quezon na yun. Pakeso. Diba? Pagbilaw, no? Yung mga ganyan. So anyway, Sabi ko kalating oras lang tayo, pero inabot tayo ng marami kasing usapin na kung saan parang mahalaga naman alam mo, talakay rin natin to. parang magiging tandem talaga tong na to? Online na radio na to. Sa tingin mo, GM? Philippine Insider News. Live sa World News. Okay. Yan, si Sir Greg Montegrande. Montegrande, Oo. hello. Magandang Mga evening professional sa'yo. photographer ng QCPD. Oh, Yan. hello po. Mm. Sana pag napadpad, Ah, i-allow papasyal naman ka dyan. ako. Oo. Natin yan kay Pangulong Almar ng Okay. QCPD. Yeah, President. mabuhay po kayo. At salamat sa patuloy na inyong serbisyo no, para sa ating Quezon City na Yan, lungsod. Salamat sa pagtutok, Sir Greg. Magandang gabi. Hindi ako nakapasyal ngayon maghapon dyan dahil nag-cover kami. Nasa MOA, nasa SMX kami. Oo, utos ng aming... Pangulo din. Oo. So, paano? Alas 8:05 pero i-advertise naman natin yung ating Flynic Alright. ratio travel. Sa mga gusto at naghahanap, no, at nagpapatulong para makabiyahe abroad at visas, yan. Play po natin yan. Meron Tignan mo tayo. yan. Flynet. Flynet. Oo. Leisure Fly travel. to connect. Fly to connect. Oh, fly to connect pala siya. Yan. Ano rin yan isa rin yan na Travel agency. travel agency. Hindi lang kung meron kang Nag-asikaso ata passport. sila ng kung gusto visa. mo, sabi passport, nila. visa. Basta lehitimong ka. Naka-registered. Makapagtanong nga, Oo. gusto magbakasyon, no? Nakikita ko Korea, Japan. Ayan ang natin, ads. Nihahanda ng barangay ang mga Iba yun pagtatalakay. Ay, Yan. Ay. Napaka-accommodating ni Sir Ernest kanina, no? Napakabait niya. Mabait siya. Hindi ka pababayaan. Sa yung... Madalas-dalas nga. No, interview yun. Hindi, tututukan natin yan. Ang Flynic. Ayan na. Yan. Ano na yan? Yan.
Yun, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po mula sa Flynic Leisure Travel, isang travel agency na tumulong sa inyo para gawing mas madali, mas ligtas, at mas masaya ang inyong mga biyahe. Nag-aalok po kami ng mga local and international tour packages, airline ticketing, hotel accommodation, and travel assistance na swak sa inyong budget at pangangailangan. Sa Flynic Leisure Travel, hindi lamang po kami nagbabiyahe. Gumagawa din po kami ng mga alaala mula sa inyong pagpaplano hanggang sa inyong pag-uwi. Kaya kung pangarap niyong maglakbay, Flynic Leisure Travel na po ang bahala. So located here in room 608, Medalla Building, General MacArthur Highway or Avenue, corner EDSA. Yun. Ayan, ha? Makapag-book nga. Pag-book ka, no? Try natin yan. Oo. Ano natin, meron tayong lugar na pupuntahan, sabi ni Sir Ernest. Ayan, Ayan. para So, support, Flyneck, ano. pag kailangan ninyo ng reservation, murang booking, Flyneck na. Yeah. Okay. Ang bagong boses ng Flynic. Pwede. Oh, hello. Ganap na alas 8 ng gabi. Kami po ay wag naman yayaon, di ba? Huwag Magpapaalam naman mo. yun. Hanggang sa susunod po na Lunes. Ha? Susubukan natin mahatak dito si ano ba? Tuesday o Thursday? Gagawin daw natin Sabado. Bukas ulit. Siya. Hindi ka. Si Ma'am Isa. Si Ma'am Isa. Yung kanyang regular program dito. Uy. Yun. Pero pwede naman siya anytime, di ba? Mhm. Pwede naman, pag ikaw naka-online, boss, pag ikaw nagre-report, kung meron siyang istorya, Oo. Lagi siyang pwede busy. Pwede mo siyang live report. Lagi daw siyang busy pag ako nakasama. Open ka ba sa Yan. ganon? Okay naman. Okay naman. Yung tulad na nakaraan. Magsabi lang kayo, wag naman agad-agad. Yung on Mamaya nasa bahay. Hindi, on call ba? May nangyayari kung nasaan ka. Yes. Pwede ka kung... Sabi ko, boss, may balita dito. Yes. Alay mo. Okay. Paalam na tayo. Alright, so ano ulit ang oras natin? Alas 8, ay naku, nawala. Ayan, alas 8:09 na ng gabi at tayo ay magsa-sign off na. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nanonood at taga-subaybay at patuloy pa rin kami maghahatid ng balita sa inyo. Ako po si Iza Aldana At ako po si Buboy Patriarca, niyo pong lingkod. para sa Road News, Balitang Malaya. Magandang gabi! Magandang gabi.